Nasa boardroom si Bella at Santino kinabukasan. Lahat ng directors andun, mukhang kabado. Tumayo si Mr. Aseo, ang matandang board member. Mrs. Gomez, we're glad you're back. Pero kailangan naming marinig mula sa'yo kung handa kang pangunahan muli ang kumpanya. Tumingin si Bella sa lahat, matigas ang tindig. I will lead this company, hindi bilang asawa ni Santino, kundi bilang babae na kayang magsalba ng negosyong ito. Lahat ng nawala dahil sa iskandalong ginawa ni Celeste, babawiin ko. Nagpalakpakan ng ilang board members. Si Santino nakatingin lang sa kanya na parang maiiyak. Pagkatapos ng meeting, naiwan si Santino sa boardroom. Pinanood niya si Bella habang lumalabas. Tumulo ang luha niya. Pinunasan agad. Mahal pa rin kita, Bella. Pero baka nga hindi mo na ako kailangan. Sa corridor, humarap si Bella sa isang glass wall. Pinagmasdan ng skyline ng syudad. Malakas ang tinig niya, kahit walang kasama. Dati, akala ko hindi ako mabubuhay nang wala si Santino. Ngayon alam kong kaya ko. Mahal ko pa siya pero mas mahal ko na ang sarili ko. Nakangiti siya, malungkot ngunit puno ng pag-asa. Pumasok si Bella sa opisina. Suot ang fitted white blazer, mukhang fresh at matatag. Sunod-sunod ang bumati sa kanya. Mga empleyadong dati lumalayo, ngayon lumalapit. Welcome back, Ma'am Bella. Thank you. Now let's work. Tumakbo agad ang araw. Nag-meeting siya kasama si Leia at ilang managers. First, aalisin natin lahat ng contract suppliers na involved sa scam ni Celeste. Second, we'll relaunch the brand para maibalik ang tiwala ng public. Third, I want a new CSR program. Gusto kong maramdaman ng tao na totoong malasakit natin. Napangangang mga tao. Si Leia bilib na bilib sa kanya. Sobrang miss ka namin, ma'am. Miss ko rin kayo. Hindi pwedeng maliitin ang mga babae sa kumpanyang to. Samantala, pinanonood ni Santino si Bella mula sa loob ng opisina niya. Nakaupo siya, tahimik. Nagtiklop siya ng mga kamay. Ganito ko siya minahal, yung tapang niya. Pero parang mas lalo ko siyang hindi maaabot. Nagpuna siya ng mata, bagamat pinipigilan ng luha. Tumayo siya, parang may balak. Sa loob ng kulungan, nagkakagulatan dahil sa balita na balak ni Celeste maglabas ng bagong tell-all interview para ibunyag daw ang sekreto ni Santino at Bella. Nakaupo si Celeste sa loob ng isang interrogation room. Kausap niyang abogado. Hindi ako papayag na matapos ang lahat ng ganito. Kung babagsak ako, isasama ko silang lahat. Celeste, baka lalo kang mapahamak. Hindi ako papayag na maging talunan. Hindi ako babae na basta-basta matatalo. Sa gabi, bumalik si Bella sa bahay niya sa hasyenda. Lumabas siya sa balkonahe. Malamig ang simoy ng hangin. Pinagmamasdan niya ang malawak na taniman ng tubo. Maraming nawala. Pero hindi ako natalo. Hindi ako mawawala. Santino surprise visit. Kinabukasan bumalik si Santino sa hasyenda. Napatingin ng mga kasambahay. Nakita siya ni Bella habang bumababa ito sa kotse. Anong ginagawa mo rito? May ipapakita ako sa'yo. Pumasok sila sa guest sala. Binuksan ni Santino ang laptop at ipinakita kay Bella ang mga documents. Ito ang confidential investigation report. Si Eric, hindi lang ginagamit ni Celeste. Isa siyang double agent. May illegal na dealings sa mga competitors natin. Sinira niya ang kumpanya natin mula sa loob. Ibig sabihin, hindi lang ako ang target nila? Oo, gusto nilang kuhanin ang buong kumpanya at ikaw ang naging perfect scapegoat. Napaupo si Bella. Napayuko siya. Nanginginig ang boses niya. Santino, bakit hindi mo agad sinabi sa akin? Kasi iniisip ko pa rin kung paano kita poprotektahan. Alam kong galit ka pa rin. Pero gusto kong malaman mong ikaw pa rin ang iniisip ko. Tumayo si Bella. Tila gustong umiyak. Nilapitan siya ni Santino pero iniwasan niya ito. Hindi ko alam kung maniniwala pa ako sa'yo. Sobra mong sinaktan ng pagkatao ko, Santino. Bella, ako ang pinakamalaking tanga sa mundo. Pero please,
Tulungan mo kung ayusin to. Sa kulungan, kausap ni Celeste ang isang reporter sa visitor's room. Nakawig siya, naka-sunglasses. I have a story. Kung mailalabas mo to, babagsak si Bella at Santino. Sasabihin kong may anak si Bella kay... Totoo ba yan? Truth doesn't matter. People believe what they want to believe. Nagmumura sa Celeste habang inilalayo na siya ng mga pulis. Nagmeeting si Bella at Attorney Ruiz kasama si Eric sa isang interrogation room. Napatingin si Eric kay Bella. Well, ang dating Reyna bumababa sa level ko. Hindi ako bumababa. Dumadalaw lang ako para siguraduhin na mabubulok ka sa kulungan. Tinapik niya ang mesa. Gaano karaming mga confidential info na ibinebenta mo sa kalaban at ilang milyon ang tinanggap mo para sirain ako. Hindi ka makakapagpatunay. Meron na kaming recordings ng tawag mo at CCTV ng mga meetings mo. Natigilan si Eric, napalunok. Bella, patawarin mo ako. Pinilit lang ako ni Celeste. Huwag kang humingi ng tawad sa akin. Humingi ka ng tawad sa lahat ng taong nawala ng trabaho dahil sa mga kagaguhan mo. Lumabas si Bella na hindi man lang lumingon. Naiwan si Eric na nanlilisik ang mata. Sa gabi bumalik si Santino sa hasyenda. Naglakad siya papunta sa likod ng bahay, kung saan nakaupo si Bella sa swing. Nakatingin sa buwan. Bella, salamat sa lahat ng ginawa mo, kahit hindi ko deserve. Hindi sumagot si Bella. Bumuntong hininga siya. Akala ko dati, kailangan kita para mabuo ako. Ngayon alam kong kaya kong buuin ang sarili ko kahit mag-isa. Mahal pa rin kita, pero handa akong bumitaw kung yun ang gusto mo. Napaluha si Bella. Tumayo siya, lumapit sa kanya, bahagyang hinawakan ang pisngi niya. Hindi ko pa alam kung kaya kitang mahalin ulit. Pero hindi ko rin maitanggi. Mahal pa rin kita. Tinitigan ni Santino si Bella. Parang may muling apoy na sumiklab sa pagitan nila. Hindi sila naghalikan pero nanatiling magkalapit. Magkahawak ang mga kamay. Pero kung babalik ka sa buhay ko, may isang kondisyon. Ano yun? Huwag mo akong maliitin. Kahit kailan. Tumango si Santino. Tila umiiyak na siya sa sakit. Breaking news. Celeste's final blow. Isang araw habang abala si Bella sa opisina, biglang sumabog ang balita sa telebisyon. Nasa hallway si Leia. Halos napatakbo papasok sa opisina ni Bella. Ma'am Bella, nasa TV po si Celeste. Bumukas ang malaking screen sa boardroom. Lahat ng empleyado na patitig. Sa loob ng kulungan nakaupo si Celeste sa harap ng kamera. Alam niyo ba? May anak si Bella kay Eric. Kaya siya nagmamadaling ipakasal kay Santino para itago ang kahihiyan. Nagkagulong buong kumpanya. Nagbulungan ng mga empleyado. Lumabas si Santino sa opisina. May takot sa mukha niya. Bella, hindi totoo yun, di ba? Hindi ko anak yan kay Eric. Pero kailangan ko tong tapusin. Kinagalit mo ko talaga, Celeste. Nakakulong ka nga, matapang ka pa. Tinawag ni Bella ang lahat ng media. Nag-black suit siya. Mahigpit ang hawak sa podium. Tumutok ang mga kamera. Walang anak si Eric na akin. Hindi ko kailanman pinatulan si Eric. Ginamit lang ako ni Celeste para sirain ang reputasyon ko. Pinakita niya mga documents at pinarinig ang recordings ni Celeste na umaamin na gawa-gawa lamang ang lahat. I am a woman who made mistakes in love, but I never betrayed my marriage the way Celeste did. At hindi ko hahayaang burahin ng isang sinungaling ang pangalan ko. Nagpalakpakan ng mga reporters. Si Santino nakatayo sa gilid, napaluha habang pinapanood si Bella. Sa kulungan nanlilisik ang mata ni Celeste habang pinanonood ang balita. Umabot sa kanyang presko ni Bella. Napasigaw siya, nagwawala. Hindi! Lahat sila sinungaling! Nahimatay siya sa selda. Dinala siya sa infirmary. Habang lumalabas ang balitang mas madadagdagan ng mga kaso laban sa kanya. Pagbalik ni Bella sa opisina, sinalubong siya ni Santino. Niyakap siya nito bigla. Hindi muna siya gumalaw. Hindi ko alam kung paano kita haharapin, Bella.
Pero gusto kong malaman mo, sobrang proud ako sa'yo. Dahan-dahang yumakap si Bella pabalik. Tahimik, ngunit malalim ang yakap. Hindi mo na kailangang protektahan ako, Santino. Kaya kong sarili ko. Pero gusto ko pa rin dahil mahal kita. Sa gabi nakaupo si Bella sa harap ng salamin. Tinanggal niya ang hikaw. Huminga ng malalim. Parang may naibaba na mabigat na bato mula sa kanyang dibdib. Hindi ko alam kung ibabalik ko pa lahat kay Santino. Pero alam ko na hindi na niya ako kayang maliitin. Lumabas na ang sentensya. Nakagapo si Celeste habang binabasa ng Wes ang hatol. Celeste Madrigal, ikaw ay hinahatulan ng 15 years sa kulungan para sa fraud, libel, at falsification of documents. Nagwala si Celeste. Pinilit niyang kumawala sa mga pulis. Hindi pa tapos to. Babawi ako. Pero dinala na siya palayo. Bumagsak ang ulo niya habang isinasakay sa police van. Ilang araw matapos ang hatol, nagkita muli si Bella at Santino sa hasyenda. Tahimik silang naglakad sa tabi ng taniman ng tubo. Ang sakit ng araw, malamig at mahina. May gusto sana akong itanong. Ano yon? Mahal mo pa ba ako? Nanahimik si Bella. Ipinikit niya ang mga mata saka tumingin kay Santino. Mahal kita, Santino. Pero hindi ko kayang bumalik sa dati nating relasyon. Gusto kong simulan natin ulit. As parents. As equals. Natahimik si Santino. Nangiti siya. Pero puno ng luha. Kung yun ang gusto mo, payag ako basta kasama pa rin kita. At maghihintay ako sa tamang panahon na maghihilom na ang sugat na ako mismong gumawa sa'yo. Bumalik sa kumpanya si Bella. Pinatawag niya na ang buong staff sa lobby. Nakatayo siya sa entablado, suot ang eleganteng dark green suit. Maraming sugat ang iniwan ng nakaraan, pero isa lang ang sigurado ko. Walang babae na dapat maliitin. Kaya mula ngayon, sisiguraduhin kong sa kumpanya natin, lalaki o babae, pantay ang laban. Nagpalakpakan ang lahat. Nag-iyakan pa ang ibang staff. Si Santino nanunood mula sa likod. May mapait ngunit masayang ngiti. 2 puso, 1 tadhana. 1 year later. 1 taon matapos ang gulo, tahimik ang gabi sa hasyenda. Puno ng mga bituin ng langit. Malakas ang hampas ng hangin sa mga dahon ng tubo. Tila isinasayaw ng kalikasan. Nakatayo si Bella sa balkonahe, suot ang puting nightgown. Hawak niyang 1 tasa ng mainit na tsaa, nakatingin sa malayo. May mga yapak na lumapit, narinig niyang pamilyar na boses. Pwede ba kitang istorbohin? Ikaw lang naman ang pwedeng istorbo rito. Inilapag ni Santino ang isang maliit na kahon sa mesa. Nang buksan ni Bella, may laman itong gold wedding band na simple pero kumikislap sa ilalim ng ilaw ng buwan. Bella, gusto kitang pakasalan ulit. Pero this time, walang negosyo, walang utang na loob. Walang arranged marriage. Ako at ikaw lang. Napaluha si Bella. Nanginginig ang kamay niya habang hinahawakan ng singsing. Santino, pinapatawad na kita. Hindi dahil nakalimot ako, kundi dahil pinili kong bumangon at alam kong mahal pa rin kita. Sige, makakasalan ulit kita. The wedding. Ilang linggo pagkatapos, ginanap ang kasal sa mismong asyenda. Napakaganda ng lugar. Puting bulaklak ang nakasabit sa mga bintana. May mga fairy lights na tila bituin sa lupa. Suot ni Bella ang eleganteng lace gown. Mahaba ang belo. Simple pero regal. Hawak niya ang bukay ng puti at lilang orchids. Nakatingin sa kanya si Santino. Suot ang dark gray suit. Nangingilid ang luha. Habang naglalakad si Bella papunta sa altar, lahat ng bisita nakatayo. Naroroon sina Leia, mga board of directors, mga empleyado, at maging ilang mga dating kaaway na ngayon nagpapakita ng respeto. Bella, sa harap ng lahat, ipinapangako kong hinding-hindi na kita mamaliitin. Mamahalin kita, hindi lang bilang asawa, kundi bilang kakampi, kaibigan. Santino, ipapangako ko ring mamahalin kita. Hindi dahil kailangan kita, kundi dahil pinili kitang mahalin. Ngayon at palagi.
Nagtawanan ng mga bisita ng halikan ni Santino si Bella kahit hindi pa tapos ang pare. Hindi ko pa kayo ipinapahayag na mag-asawa. Sorry po, Father. Di ko na kaya. Nagpalakpakan at naghiyawan ng lahat. Ang halik nilang dalawa puno ng pagmamahal. Pagkatapos ng kasal, lumipad sila patungong Tuscany, Italy, para sa honeymoon. Doon naglakad sila sa mga ubasan, nagtatawanan habang hinahabol ang isa't isa sa ilalim ng araw. Sa gabi nanood sila ng bituin, nakaakap sa isang beranda ng isang lumang villa. Hindi ko akalaing darating tayo rito, Santino. Dahil mahal na mahal kita, Bella, at wala na akong ibang hihilingin kundi ikaw. 2 taon ang lumipas, bumalik sila sa Pilipinas. Doon nagpatuloy si Bella bilang CEO ng kanilang kumpanya. Si Santino naman hindi na lang chairman. Naging partner niya sa pagpapatakbo ng negosyo, katuwang at katuwang sa lahat ng bagay. Hanggang isang araw, dumaan si Bella sa opisina para sa regular na check-up. Doon siya binigla ng doktor. Mrs. Madrigal, buntis po kayo. At hindi lang isa. Kambal. Napaluha si Bella. Hindi siya makapaniwala. Tumawag agad siya kay Santino. Santino, magiging daddy ka. Kambal, Santino. Kambal. Sa kabilang linya, bumagsak ang cellphone ni Santino. Narinig na lang ni Bella ang sigaw ni Leia. Santino, huminga ka please. Makalipas ang 9 na buwan, isinilang ni Bella ang kambal. Isang batang babae at isang batang lalaki. Pinangalanan nila itong Bianca at Sebastian. Nasa hospital si Santino, hawak-hawak ang kamay ni Bella. Habang lumuluha ito sa sakit, humihingal si Bella pero matapang. Kung maliitin mo pa ako kahit kailan, ipapaanak ko ulit tong kambal mo nang walang anesthesia. Hindi na po, promise. Nang marinig ang unang iyak ng kambal, parehong napaluha ang dalawa. Hinawakan ni Santinong maliit na kamay ng mga anak nila. Salamat, Bella. Dahil hindi ka sumuko. Dahil tinanggap mo pa rin ako. Walang babaeng dapat maliitin, kahit sa pagiging asawa, ina o babae. Pero mahal kita, Santino. Mahal na mahal. 3 taon matapos ipanganak ang kambal, nakaupo si Bella sa balkonahe ng asyenda. Sa lap niya nakaupo si Bianca, nakasuot ng pink dress. Sa tabi niya si Sebastian, naglalaro ng kotse. Lumapit si Santino. May hawak na 2 ice cream cone. Isa kay Bella, isa kay Bianca. Para sa pinakamagandang babae sa buhay ko? Napangiti si Bella. Tinitigan niya si Santino. Puno ng pagmamahal. Kinuha niya ang kamay nito at hinawakan ng mahigpit. Alam mo kung anong pinakamaganda, Santino? Ano? Na kahit gaano karaming unos, tayo pa rin sa huli. Ikaw, ako at ang mga anak natin. Nagtagpo ang mga mata nila, puno ng tiwala, at sa ilalim ng nag-aagaw na araw at gabi, hinalikan nila ang isa't isa, hindi na lang bilang mag-asawa kundi bilang 2 pusong muling pinagtibay ng tadhana. Sa likuran nila tumatakbo ang kambal, nagtatawanan. Ang hangin ay malamig, puno ng amoy ng tubo at mga bulaklak. At sa bawat halakhak ng kanilang mga anak, naroon ang pangakong hanggang huli mamahalin nilang isa't isa at ipagtatanggol ang pamilya niya. Dito na po nagtatapos ang kwento ni Bella. Natutunan natin na ang tunay na lakas ng isang tao ay hindi nakikita sa yaman, posisyon o kapangyarihan, kundi sa tibay ng kalooban. Si Bella ay isang babae na ipinaglaban hindi lamang ang kanyang karapatan bilang asawa, kundi ang kanyang dignidad bilang tao. Ipinakita niya na kahit ilang beses kang madapa o masaktan, may kakayahan kang bumangon at ipaglaban ang sarili mo nang may tapang, dignidad at respeto. Huwag basta susuko sa laban, lalo na kung tama ang ipinaglalaban. Maraming salamat po sa walang sawa niyong pagsubaybay sa aking munting channel, ang Rava TV. Pwede po kayong magsabi kung anong kwentong nais niyong marinig. Muli po, maraming salamat.